ating responsorosam, kung kaya na po nilang sumabay, sabay po sila. Sa dilim ay may liwanag, sa taong nahahabag. Sa dilim ay may liwanag, sa taong nahahabag. So, message po, patutugtugin ko ang ating responsorosam, kaya na po ang aawit. Sana po ilakasan po nila. Yung mas malakas pa po. Sa muli po ang ating responsorosam. Sana po sa misa ay mas malakas ang kanilang pag-awit. Yun lamang po at magandang umaga. Magandang umaga po. Bago magsimula ang ating misa, ipinaalala lamang na ituon natin ang ating puso at isipan sa banal na Eukaristiya. Sa mga nasa loob ng simbahan, hinihiling po na i-off ang inyong mga cellphones.
Ipinaalala din sa lahat na ingatan at bantayan ang inyong mga personal na gamit. Huwag pong mag-iwan ng mga basura at panatilihin natin ang kalinisan sa loob ng simbahan. Hinihiling din sa mga magulang na bantayan ang kanilang mga anak at huwag hayaang maglaro at magtatakbo sa loob ng simbahan. Para naman sa kaayusan sa pagbibigay ng komunyon, ito ay gagawing by rows. Patuloy po ang paalala sa lahat na magsuot ng angkop o tamang kasuotan sa pagsimba. Makikita sa screen ang gabay para sa tamang kasuotan sa pagsisimba. Wedding dance. Ang sumusunod na magkatipan ay nais tumanggap ng sakramento ng kasal. Reginald Martin A. Gabriel at Ana May S. Mabayad. John Hervase G. Perez at Rona B. Banyadera. John Carlo D. Elopre at Maya Francesca R. Vicencio. Nasa bulletin board po ang karagdagang detalye tungkol sa kanila kung may kadahilanan upang hindi matuloy ang kanilang pag-isang dibdib, mangyari lamang po na ipabatid sa ating tanggapan. Sa ating misa, inaanyayahan ng lahat na makilahok sa pamamagitan ng pagsabay sa awit at tugon na makikita sa screen.
Magsitayo po ang lahat at atin ang pasisimulan ang banal na misa. Bayan, magsiawit ng bayan, pinagpalakad, dakilang biyayang pangako niya, sumilay na. Sinauna mong hangarin, ang tao ay tusin, upang siya'y makapiling, mapag-irog na Diyos natin. Bayan, magsiawit na bayan, pinagpalakad, dakilang biyayang pangako niya, sumilay na. Bayan, magsiawit na bayan, pinagpalakad, dakilang biyayang pangako niya, sumilay na. Sinauna mong hangarin, ang taong ay tusin, upang siya'y makapiling, mapag-irog na Diyos natin. Bayan, magsiawit na bayan, pinagpalakad, dakilang biyayang pangako niya, sumilay na. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, sumainyo ang Panginoon. Inaaniyahan tayo ni Jesus na maging asin at liwanag sa mundo. Tayo'y asin na hahadlang sa pagkabulok ng lipunan, magbibigay lasa sa buhay, dulot ng ating pananalig sa Diyos. Sa diwa din ng pananalig na ito, tayo rin ay liwanag na magbibigay pag-asa sa gitna ng kadiliman. Sa pasimula ng ating banal na pagdiriwang, aminin natin ang ating mga kasalanan, humingi tayo ng tawad sa ating mahabaging Diyos. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng maanghe at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kaitasan. At sa lupa'y kapayapaan, sa mga taong kinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, pinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin. Dahil sa dakila mong aking kapurihan. Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Panginoong Jesu Kristo, bugtong na anak,
Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, Anak ng Ama. Ikaw na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, sapagkat ikaw lamang ang banal, ikaw lamang ang Panginoon, ikaw lamang, O Jesucristo, ang kataas-taasan, kasama ng Espiritu Santo, sa kadakilaan ng Diyos Ama. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lagi mong lingapin at patnubayan kaming mga kabilang sa iyong angkan, sa tanging pag-asa naming ikaw ang nagbibigay, kami tangkilikin mo at laging subaybayan. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaias. Ito ang ipinasasabi ng Panginoon. Ang mga nagugutom ay inyong pakanin. Patuloyin sa inyong tahanan ang walang tirahan. Yaong mga tao na halos hubad na ay inyong paramtan. Ang inyong pagtulong sa mga kasama ay huwag tatalikdan. At kung magkagayon, matutulad kayo sa bukhang liwayway. Hindi maglalaot, gagaling ang inyong sugat sa katawan. Ako'y laging sa inyo. Ililigtas kayo at iingatan kahit saang lugar. Sa araw na iyon, diringgin ng poon ang dalangin ninyo. Pag kayo'y tumawag, ako'y tutugon agad. Kung titigilan ninyo ang pang-aalipin at pagsuway sa akin, at ang masamang salita'y iiwasan, kung ang nagugutom ay pakakanin ninyo at tutulungan, ang kadilimang bumabalot sa inyo ay magiging tila liwanag sa katanghalian. Ang salita ng Diyos. Sa dilim ay may liwanag, sa tao na hahabag.
Ang taong matuwid may bait at habag. Kahit sa madilim, taglay ay liwanag. Ang magpautang nagiging mapalad kung sa hanap buhay siya'y laging tapat. Hindi mabibigo ang taong matuwid, di malilimutan kahit isang saglit. Anumang balitay, hindi siya takot, matatag ang puso't may tiwala sa Diyos. Wala siyang takot, hindi nangangamba. Alam na babagsak ang kaaway niya. Mabait na lubha, lalo sa mahirap. Ang pagiging matuwid ay di nagwawakas. Buong karangalan siyang itataas. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, nang ako'y pumarian, ipinahayag ko sa inyo ang lihim na panukala ng Diyos, ngunit hindi sa pamamagitan ng malalalim na pananalita o matataas na karunungan. Ipinasya kong wala akong ipangangaral sa inyo kundi si Hesukristo na ipinako sa krus. Kaya mahina, takot, at nanginginig akong humarap sa inyo. Sa pananalita at pangaral ko'y hindi ko kayo inakit ng matatamis na pangungusap batay sa karunungan ng tao, kundi sa pamamagitan ng patotoo ng Espiritu at ng kapangyarihan ng Diyos. Kaya't hindi na karunungan ng tao, kundi sa kapangyarihan ng Diyos na babatay ang inyong pananalig kay Kristo. Ang salita ng Diyos. Sinabi ni Hesukristo, ako ay ilaw ng mundo at buhay ng alagad ko. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon, ang mabuting balita ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, kayo'y asin sa sanlibutan, kung mawalan ng alat ang asin, paano pang mapapanahuli ang alat nito? Wala na itong kabuluhan, kaya't itinatapon na lamang at niyayapakan ng mga tao. Kayo'y ilaw sa sanlibutan, hindi maitatago ang isang lunsod na nakatayo sa ibabaw ng burol. Walang nagsisindi ng ilaw at naglalagay nito sa ilalim ng takalan. Sa halip ay nilalagay ito sa talagang patungan upang matanglawan ng lahat ng nasa bahay. Gayon din naman,
dapat ninyong paliwanagin ang inyong ilaw sa harapan ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at papurihan ang inyong amang nasa langit. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Isang magandang umaga po sa inyong lahat at ipapasalamat tayo sa Panginoon na tinipon tayo sa ating misa ngayong araw ng linggo. Gumamit si Jesus ng dalawang imahen sa Ebanghelyo na inilalarawan ang misyon ng pagiging isang disipulo o alagad ng Diyos. At ang imahe na ito ay pamilyar sa atin. Sabi niya, kayo ang asin at ilaw ng sanlibutan. Salt and light of the world. Kaya pag nilaya natin, paano tayo magiging asin at ilaw ng mundo? Let us look at our readings for today in 3 points. Una, ang pagiging asin at ilaw ay nangangahulugang maramdaman nawa ang ating presensya, ang ating pagiging Katoliko, sa mga taong nakakasalamuha natin. At ganoon ang ginagawa ng asin at ilaw. Kapag ginamit ang asin sa pagluluto, ay lumalabas ang lasa ng pagkain. Kapag ginagamit ang ilaw, ay mas nakakakita ng mabuti lalo na kapag madilim ang kapaligiran. At ganun din ang ating misyon bilang mga Katoliko, bilang mga alagad na ni Jesus. Huwag nating isikreto, huwag nating itago ang ating pananampalataya sa Diyos. Hindi lang tayo maging Katoliko sa pangalan, kundi makita din ito sa ating gawa, na sa ating pamumuhay, nararamdaman ang ating presensya, nararamdaman ang pagsasabuhay ng mga turo at bili ni Jesus. Sa ganoong paraan, nagiging asin at ilaw tayo ng mundo. Hindi itinatago, kundi nararamdaman na ipapakita ang ating pananampalataya. Hindi lang Katoliko sa pangalan, kundi pati rin sa ating gawa at pamumuhay. Pangalawa, ang pagiging asin at ilaw ay nangangahulugan na gamitin natin ang ating buhay hindi lang para sa ating sarili, kundi para sa ating kapwa. At ganito rin ang asin at ilaw. Kapag ginagamit natin ito, walang pumapapak ng asin lang. Ito ay ginagamit sa pagkain para magbigay lasa. Kapag meron tayong ilaw, hindi lang tayo nakatitig magdamag sa ilaw. Ito ay nabibigay liwanag para makita natin ang kagandahan ng ating kapaligiran. At ito rin ang ating misyon bilang mga alagad ni Jesus. Narinig natin sa unang pagbasa mula kay Propeta Isaías na ang ating pagmamahal sa Diyos, kakambal nito parati ang pagmamahal sa kapwa. Kaya sabi ni Propeta Isaías, ang mga nagugutom, bigyan ng pagkain, tulungan ng mga nangangailangan. Dahil sa ganoong paraan, na ipapakita natin ang pagsasabuhay ng ating pananampalataya. Sabi nga ni Pope Leo, sa kanyang encyclical, sa kanyang liham na Dilexite, sabi niya, ang mga nangangailangan, hindi lang sila mga problema ng ating lipunan. Sila ay bahagi ng ating pamilya, bahagi ng simbahan, kaya nararapat na sila ay ating tulungan. At ito nga ang naging buhay ng simbahan simula pa noong unang-unang panahon hanggang ngayon, kasama sa tradisyon ng simbahan ang pagkakawang gawa. Ang
pagtulong sa mga nangangailangan, ang paggamit ng mga biyayang ipinagkaloob sa atin, hindi lang para sa ating sarili, kundi para din sa ating kapwa. Sa ganoong paraan, nagiging asin at ilaw tayo ng mundo. To use our lives, not just for our sake, but also for others. At sabi pa ng marami, no, kapag ikaw ay tumulong sa iyong kapwa, mas dama mo ang kasiyahan na nasa iyong puso, no? At iyon ay marahil ay naranasan natin kapag nakatulong tayo sa kapwa, kapag nagbahagi tayo ng ating biyaya, merong kagalakan, merong kasiyahan na nararamdaman natin sa ating puso. Because that is what the Lord tells us, no? Kapag tayo ay tumulong sa nangangailangan, nagbahagi sa ating kapwa, blessed are we, happy are we, mararamdaman natin ang kagalakan sa ating puso. At panghuli, ang pagiging asin at ilaw ay nangangahulugan din na maging daan tayo na mailapit ang ating kapwa, hindi sa ating sarili, kundi kay Jesus. Ang ilaw at asin kapag ginagamit, dapat ay yung tamang sukat lang. Hindi pwedeng kulang, hindi pwedeng sobra. Kapag kulang ang asin na ginagamit sa pagkain, ay hindi lalabas ang lasa, no, ng pagkain. Kapag sobra naman ay malalasahan ang alat at ito ay masama sa kalusugan. Dapat yung tamang sukat lang ng asin, dahil kapag tamang sukat ang ginamit natin, hindi natin malalasahan yung asin. Ang malalasahan natin ay yung sarap ng pagkain. Ganoon din ang ilaw. Hindi pwedeng kulang, hindi pwedeng sobra. Kapag kulang ay madilim ang kapaligiran. Kapag sobra ay nakakasilaw ang ilaw. Kaya dapat yung tamang sukat lang para ang mapansin natin hindi yung ilaw, kundi yung kagandahan ng kapaligiran. At ganoon din tayo sa ating buhay pagsunod kay Jesus. Sabi ni San Pablo sa ikalawang pagbasa, siya ay nagpahayag ng salita ng Diyos sa maraming lugar, hindi para sumikat siya, hindi para magkaroon siya ng maraming fans, hindi para maraming tao ang humanga sa kanya. Sabi ni San Pablo, ginawa ko iyon para mailapit ko kayo kay Jesus, hindi sa aking sarili. At ito din ang imbitasyon sa atin bilang mga disipulo ni Jesus, sa ating paggawa ng mabuti, sa ating pagtulong sa kapwa at nangangailangan. Ginagawa natin ito hindi para tayo ang maging bida at sikat, kundi para mailapit natin ang ating kapwa sa Diyos. Nasa pagtulong natin, maramdaman ng mga taong tinutulungan natin ang presensya ng Panginoon na hindi nagpapabaya, at tayo din na tumutulong ay makasalamuhan natin si Jesus sa mga kapwa nating nangangailangan. Sa ganoong paraan, nagiging asin at ilaw tayo. Hindi tayo ang bida, ang Panginoon ang bida. Nagiging daan lang tayo na mapalapit ang ating kapwa sa Kanya. Kaya ito ang ating ipagdasal sa misang ito. Nawa ay magsumikap tayong maging ilaw at asin ng sanlibutan. Huwag nating itago ang ating pagiging Katoliko. Maramdaman ito sa ating gawa at pamumuhay. Gamitin natin ang ating buhay, ang ating biyaya, hindi lang para sa ating sarili, kundi para sa ating kapwa. At sa bawat pagtulong natin, maging daan ito para mailapit natin ang ating kapatid, hindi sa ating sarili, kundi
sa ating Panginoong Hesus. Amen. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Mga kapatid, tinatawag tayo ngayon ng Panginoon upang maging asin at liwanag ng mundo. Umaasa tayo sa Kanyang biyaya upang magampanan nating mabuti ang gawaing ito. Ang tugon natin, Ama namin, dinggin mo kami. Para sa simbahan, maging liwanag nawa si Papa Leon, mga obispo, mga pari, mga diakono at mga laiko sa gitna ng kadiliman ng karasan, kasakiman at iba pang mga anyo ng kasamaan sa mundo. Manalangin tayo. Ama namin, dinggin mo kami. Para sa lahat ng lingkod bayan, magsilbing liwanag nawa ang kanilang tapat at matuwid na paglilingkod para sa kapakanan ng mga mamamayan. Manalangin tayo. Ama namin, dinggin mo kami. Para sa aming mga kapatid na biktima ng pangangalakal sa kapwa-tao, tulungan mo kaming gumawa ng mga konkretong hakbang upang labanan ang mga gawaing pinag-uugatan ng pananamantalang ito. Manalangin tayo. Ama namin, dinggin mo kami. Para sa mga yumao naming mahal sa buhay, salubungin mo nawal silang umaasang humimlay sa iyong walang hanggang liwanag at kapayapaan. Manalangin tayo. Ama namin, dinggin mo kami. Sa ilang sandali ng katahimikan, itaas natin sa Diyos ang ating mga pansariling kahilingan, gayon din ang mga pangangailangan ng ating pamayanan. Manalangin tayo. Namin, dinggin mo kami. Gabayan mo kami sa iyong liwanag, O Ama, upang aming maakay patungo sa iyo ang aming kapwa. Hinihiling namin ito sa ngalan ni Kristong aming Panginoon.
Manalangin kayo upang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Ama naming lumika, ang pagkait inuming narito ay iyong ginawa upang mapalakas kami mga mahihina. Ipagkaloob mong ito ay aming mapagsaluhan bilang pakikinabang sa buhay mong pangmagpakailanman sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Sumainyo ang Panginoon. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristong aming Panginoon. Lubhang nabagbakan ang loob sa pagkakamali ng tao sa sansinukob, kaya't binabuti niyang siya'y ipanganak ng Birhen bukod mong pinagpala sa babaeng lahat. Sa labi ng imbing kamatayan, kami ay inagaw ng namatay mong anak. Sa pagkabuhay niya, kami kanyang binuhay o paugnayan namin sa iyo ay huwag magwakas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito. Sa ngalan ng Panginoon, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan na dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabing, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman, noong matapos ang hapunan hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabing, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Sarili bilang pagkain inumin, pinagsasaluhan natin hanggang sa siya'y dumating, hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nabibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil
kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay isa ni Leon na aming Papa, ni Jesse na aming Obispo at lahat ng mga pari. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling ang bubuhay, gayo din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagintapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, ni San Jose ng kanyang kabiyak, kaisa ng mga apostol, ni San Isidro at lahat ng mga banal na namuhay sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Yesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, 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 amen. Bilang mga anak ng Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa sa langit, bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo ang aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at yadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Panginoong Yesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya, huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapa at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan.
Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Narito si Jesus ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan na sanibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. tinapay ng buhay binasbasa, hinati, inalay. Buhay na ganap ang sa aming kanayo at pagsasalo walang hanggan. Sana buhay namin handog, naway matulad sa pag-aalay mo. Buhay na daan ng lubos sa bundok, sa pag-ibig ay kapos. Ikaw, Jesus, ang tinapay ng buhay binasbasan, hinati, inialay. Buhay na ganap, pasangin, kaloob, pagsasalo, walang hanggan. Marapati sa kapwa'y maging inabay kaganakan sa nalulumay. Katarungan sa
Lord of all. One cup of blessing which we bless, and we, though many, throughout the earth, we are one body in this one Lord. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagkait inuming pagkakaisa ang ibinibigay, kami niloob mong makapakinabang. Kaisa ni Kristo kami naway makapamuhay upang makapamunga ng may kagalakan para sa kapakanan ng aming kapwa-tao sa sanlibutan sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Magsiupo po ang lahat para sa ilang paalala. February 11 ay kapistahan ng Our Lady of Lourdes World Day of the Sick. Magkakaroon ng Blessing for the Sick pagkatapos ng misa sa ika-6 at kalahati ng gabi. February 18 is Ash Wednesday, a day of fasting and abstinence. Masses on this day will be at 6 o'clock in the morning, 12 noon, 5 o'clock in the afternoon, and 6:30 in the evening. No imposition of ash on children who have not yet received their first communion. During the season of Lent, we encourage everyone to join their community in the Stations of the Cross every Friday. Kindly bring your old palms to the parish office to be used on Ash Wednesday. The Parish Commission on Youth invites all young men and women ages 13 to 39 to the Youth Mass on Saturday, February 21 at 6:30 in the evening, followed by the monthly Youth Kalinga at St. Michael Hall. Registration for Youth Kalinga begins at 5:30 in the afternoon. There will be First Communion on March 14, 2026. Registration will be from February 10 to 21, 2026. Please see the tarpaulin posted outside for more details. The Mary Immaculate Parish Special School is now accepting enrollees for school year 2026 to 2027 for preschool. Children with special needs, SPED, and grades 1 to 12, offering a 13,000 pesos government subsidy for incoming grade 7 students and free senior high school for incoming grade 11 students from public schools. For more information, please call the Registrar's Office at 8805
0917-588-0557 or visit the school. Ating pasalamatan ng ating mass offerers ngayong araw mula sa Pilar Executive. Magsitayo na po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon at pagpalain po kayo ng ating makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Tapos na ating pagdiriwang, humayo kayong mapayapa, maging asin at ilaw ng sanlibutan. Salamat sa Diyos. God so loved the world, He gave us His only Son, Jesus Christ our Savior, His most precious one. He has sent us His message of love and sent those who hear to bring the message to everyone in a voice loud and clear. Let us tell the world of His love, the greatest love the world has known. Search the world for those who have walked astray and lead them home. Fill the world's darkest corners with His light from up above. Walk every step, every path, every road, and tell the world of His love.